Essential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napikuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch sa Lunes, Setyembre 22, 2025. Inang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taos. Kagaron sa mga Pangulong dinalan. 1,435 ka mga bulutuhan sa Western Visayas na kansela sa klase bukod sa walaing at tiyempo kag armed conflict. Water sports sa Boracay suspendido. DSWD Field Office may naka-standby ng 116 million na bilis ang food kag non-food items nga na-augment sa maapektuhan sa kalamidad. Provincial kag Municipal Quick Response Team sa Rion sa Isla convene para papaskugon ang disaster preparedness measure sa posible impacts ng Bagyo Nando. Pila ka pumuluyo sa coastal barangay sa syudad nagaligmat sa posibilidad sa storm surge bangod sang mamadlos nga kadagatan. Trillion peso march sa Negros Island region wala sa record incident nga nakatublag sa mga protesta sunod sa PRO-NIR. Baling QRPH Plus program gilunsar sa Kapitolyo. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung 435 ka mga bulutuan sa Western Visayas nagkansela sang klase bukod sa malaing na tiempo kag armed conflict. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May naka-standby nga nagsuspende sa face-to-face classes ang 1,435 ka mga bulutuan sa Western Visayas sa Setyembre 22 bangod sa malaing at tiempo kag armed conflict. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo Hernandez Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, as of 9:30 a.m. sa September 22, may kanselasyon sa in-person classes sa 538 ka bulutuan sa probinsya sang Antique, 764 ka bulutuan sa Iloilo, 66 kabulutuan sa Iloilo City kag 65 kabulutuan sa Guimaras bangod sa malaing nga tiempo. Dugang pan-escolar nga may duha naman kabulutuan sa Capiz ang nagkanselaman sang klase bangod sa armed conflict. Bangod na wala sang face-to-face classes, nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang mga bulutuan. Ang kanselasyon sang klase sa masobrang 1,000 nga bulutuan ang dindeklara sa mga local chief executive. Ginklarong may eskolar nga may gahuman ang mga school head sa pagdeklara sa suspensyon sa in-person classes, apang kinahanglan nga mag-coordinate sa Schools Division Superintendent nga amo naman ang mag-inform sa local chief executive. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-ensure sa class suspension ang 16 kalokal nga panguluhan sa Negros Occidental, Lunes, Setyembre 22. Sunod kay Braille Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office,
As of 8 a.m., lakip sa mga nagsuspende sa klase ang mga municipal governments ang binalwagan, Candoni, Caguindon, Salvador, Benedicto, Ibi, Magalona, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, Manapna, kag Moises Padilla. Samtang nag-anunsyo man sa class suspension ng mga city governments sang Himamaylan, Kabangkalan, Silay, Sagay, kag Talisay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang suspend sa Philippine Coast Guard ang mga water sports activities sa isla sang Boracay sa Sea Travel Advisory naging pagwas ang Coast Guard Station Aklan. Epekto'y ibo alas 8 kainas ang aga, September 22, kinadilian temporaryong water sports activities, island hopping, kag sunset cruise activities, lakip ng scuba diving, helmet diving, kag paraw sailing sa Boracay bangod sang malain nga tiempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Office 6 may naka-standby ng 116 million nga bilis ang food kag non-food items nga dayugment sa maapektuhan sang kalamidad. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. May naka-standby nga masobra sa 116 million pesos na bilis ang assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga dayugment sa mga maapektuhan sa anuman nga kalamidad sa iyon. Sa datos ng ahensya, may masobra sa 82 million pesos na bili sang family food packs, masobra sa 26 million pesos na bili sang non-food items, masobra sa 4 million pesos na bili sang ready-to-eat food, kag masobra sa 2 million pesos na standby fund ang regional office. Ang ready-to-eat food ang mga pagkaon ni ginahatag sa mga displaced person sa sulod sang 48 oras pagkatapos ng onset sang kalamidad kung sa digin ang pagluto ang mabudlay o kung wala sa pasilidad o kung utensils nga sarang magamit sa pagluto. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Provincial kag Municipal Quick Response Team sa Rion sa isla convene para pabaskugon ang disaster preparedness measure sa posible impact sang Bagyo Nando. Detalye sa balita, Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-convene ang probinsya kay Municipal Quick Response Team sa Rehinon para sa paghiwa sa emergency meeting agud pabasugon ang disaster preparedness measures sa posible epekto sa Bagyo Nando. Ginpangunahan sa Disaster Response Management Division sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang meeting sa pagpanguna ni OIC Regional Director Joselito Estember kag OIC Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya. Nag-issue sa direktiba sa tanan nga QRTs nga i-monitor ang tag sa Kaluka Government Unit agud mapasiguro ang madasig nga submission sa Dromic reports kag mahandaan ang posible augmentation sang assistance. Nagpadugay naman ang mga taas nga opisyal sa mga staff sa DSWD6 nga magpabilin nga alerto kag i-maintain ang koordinasyon sa mga LGU para sa real-time update sa mga apektado nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pinakapumuloy sa coastal barangay sa syudad, nag-aligwat sa posibilidad ng storm surge bangod sang mamadlos nga kadagatan. Detalye sa balita, General Baklay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-aaligmat sa pagbantay sa sitwasyon sa Baybay si Manong Coroy, residente sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Istorya sa nila batyagan nila ang pagmadlos sa balod na naghahampak sa kilid sa nila puluyan. Pangod sa habagat kag posible epekto sa bagyong Nando. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, gimpayag sila na naanad na sila sa tiyon na may bagyo kag nagapanghanda man pananglit maguba sa balod ng ilang mga puluyan. Dako naman ang bulig sa seawall maging pamtang sa kilid sa Baybay. Agud hindi direkta na maigo sa balod ang mga puluyan sa mga residente. Sa paglibot sa news team sa pila ka mga coastal barangay sa distrito sa Arevalo kag Molo, wala naman sa may nabalhag ng mga nagbakwid bangod sang storm surge. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nilagon nga napatuman sa Police Regional Office Negros Island Region ang ila security deployment bangod wala sa na-record nga insidente ang kapulisan sa mga iniwat nga protesta kontra korupsyon sa Negros Island Region. Sa pagpatuman sa seguridad, 1,879 kapulis ang i-deploy sa NIR na nagtutok sa mga venues ng rally, major thoroughfares iban pang critical areas para mapabaskog ang police visibility kag madasig ang pag-response. Ginapasalamatan ng NIR ang tanan bangod nagprotesta sila sa matawhay kay wala sige himo nga panggamo sa komunidad. Ang matawhay nga mga pagprotesta sa NIR ang natigayon pinaagi sa maayo nga deployment kag koordinasyon
sa mga local government units kag partner agencies. Nakabulig man ang masangkad ng intelligence monitoring kag situational awareness sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PH Plus program ginlunsar sa Kapitolyo. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inlunsar sa Iloilo Provincial Government, report ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Department of Interior and Local Government ang Palengke RPH Plus program sa Kapitolyo. Ginpaunahan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Bernardo Romulo Puyat, BSP Monetary Board Member Benjamin Jokno, kang Iloilo Vice Governor Leandy Buque ang launching sang programa bilang kabahin sang pagduso sang QR-based digital payment. Sunod kay BSP Deputy Governor Puyat, papaagi sa programa, mangin madali, kag napanasig ang transaksyon labi na sa pagnegosyo. Isang Iloilo sa mga probinsya sa duwa sa Metro Manila na handa na magtutunan sa programa na makabuligid sa ekonomiya. Yun pa siguro naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas na padayunan ng programa sa ibang pang lugar sa Western Visayas at ang paghatag sa training sa mga gusto mag-avail sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Trenyas, ginpangunahan ang pagpasumpa sa mga katapos ng Iloilo City's Education Committee. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaunahan ng Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagpasunta sa mga opisyal sa Iloilo City's Education Committee sa opisina sang alkalde. Paagi sa ginpapanahon na ER 67 sang alkalde, tinutuyo sang gintukod na komitiba ang pagdiyon sa mga programa, pagplano, pagkolaborasyon sa nagkalain-laing mga sektor. Sa pagpasanyog pa sa estado sa edukasyon sa syudad sa Iloilo, pamunuan sa alkalde ang komitiba bilang chairperson. Si Dr. Maria Luz de los Reyes naman, ang Schools Division Superintendent ang Vice Chairperson. Nakip sa mga katapos ang komitiba, ang Musanday Teresa Hilugo sa City Social Welfare and Development, Honorable Douglas Jeffrey Ganzon, Engineer Ronald Cartagena, Viminel Capulso, Mayalo Sisimay, Jelma Castel Implica, Antonio Acoba, Dr. Esther Babalo, Maria Matilde Treñas, Dame Beth Narzoles, Dr. Maya Lourdes de Leon, Dr. Rosolita Villarus, Mary Jane Solido sa Oigongco Foundation Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lokal na nga nagtakop ang selebrasyon sa ika-62 nga Fish Conservation Week sa rehiyon. Ang selebrasyon may tema nga pangisdang masagana, sapat na isda sa bawat pamilya, nagatuloy nga mapabakod kung mapasangkad ang hibalo sang publiko tuwi sa paghalong kag pag-amlig sa manggad sa katubigan. Sa closing ceremony nga giniwat sa Museum of Philippine Maritime History, ginatag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Western Visayas Regional Director Remy Apari nga sa piyak nga natapos na ang isa kasimanang aktibidad. Hindi dapat maguntat diri ang mga pagtingha ug pagligay para proteksyonan ang mga palangisdaan. Klaro man sini nga madamo pa ang dapat kay pwedeng obrahon agud masiguro nga may bastante nga isda ang kada pamilya nga Pilipino, samtang ipadunggan man sang ahensya ang mga individual kag grupo nga nangin katuwang nila sa pagdumala kapag halong sang palangisdaan sa reyon. Naibaluan lakip sa mga aktibidad nga giniwat sa BPAR Western Visayas para sa karon nga tuig nga FishCon Week, ang seafood kadiwa ng Pangulo, school visit kag mga paghanas para sa mga mangisda sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga na rehistro bilang geographical indication ng pinya handloom weaving sang Aklan. Ini na ikatatlong GI sa Pilipinas kay ikaduha sa Western Visayas sunod sa Guimaras Mangoes ng 2023 kag Bohol asin tibuok sang Siniman nga tuig. Ang certificate formal nga ginaward sang Intellectual Property of the Philippines kaupo ng Bureau of Trademarks kag ginbato ni Ana India Legaspi, presidente sang Aklan Pinya and Indigenous Fibers Manufacturers and Trader Association Incorporated o Aklan Pinya Mantra. Ang JC nagapamatuod nga ang authentic Aklan Pinya products na kakomply sa Manual of Specifications na nagasakop sa mga raw materials, fiber extraction, traditional weaving methods, kag product labeling. Nagapati ang DTI Western Visayas ng pag-angkon sa GI sa Aklan magadalas ang mas madamo na oportunidad. Ang designasyon gilalauman nga magapanami sa export competitiveness, maghatag sa mas mataas nga balor sa mga artisans kag mangungubag nga magaprotekta sa industriya batok sa mga imitasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ginpadunggan sa Gawad Parangal sa kabalikat ng pangisdaan at yamang tubig gawad pagkilala at pasasalamat ang Guelos Fish Farm sang Dumangas kag Barangay Igbon Kasagan Association o kun bigkas sa Concepcion inibilang pagkilala sa ila dalayawon nga kontribusyon sa fisheries sector kag pagpakita sang dedikasyon kag koordinasyon para mapabili ng fisheries kag aquatic resources. Kaupo siya ni DAB FAR 6 Regional Director Emya Pari kag Jessica C. Esmao, Chief of the Regional Fisheries Training and Fisher Coordination Division. Imbaton sa mga award yung plaque of recognition kag appreciation token. Ang paghatag sa pagkilala sa mga Ilonggo ang hiniwat sa closing program sa 62nd Fish Conservation Week sa Quezon City sa nagligad nga semana. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, nakabaton sang cash incentives ang 320 ka Ilonggo athletes na nagdalaog sa Wevra Amit kag palarong pambansa sa 2024 kag 2025 halin sa Iloilo Provincial Government. Ang distribusyon ginpangunan da Iloilo Governor Toto Defensor kag Vice Governor Lian De Buque. Ang mga nagdalaog sa Wevra Amit nagabaton sa 5,000 ka pesos para sa mga nakakuha sa gold, 3,000 pesos sa mga nakakuha silver, at 2,000 ka pesos sa nagadaog sa bronze. 8,000 ka pesos naman ang inatag sa mga nagdaog gold sa palarong pambansa, 6,000 pesos sa naka-silver, at 4,000 pesos sa naka-bronze. Sunod kay Defensor, bugos ang suporta sa probinsya sa sports program agud ma-develop pa ang abilidad sa mga kabataan. Nagabati si Defensor nga ang sports kag edukasyon duha ka component sang youth development. Ginapabugal man sa opisyal nga ang probinsya sang Iloilo nagaisahanon nga probinsya sa pungsod nga may varsity program sa kaprograma nga nagasuporta sa padayon training kag kompetisyon sa mga atleta agud ma-expose ang mga kabataan sa madamo nga kompetisyon. Nagapasalamat ang mga atleta sa nabaton nga incentives halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:24 sa hapon. Nagamihan tumanatipon ng balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Setyembre 22, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.